So today, let's answer some questions or some comments that we have in our previous videos. May mga kababayan po tayo na nagtatanong about parents visa, about tourist visa, if they're allowed to. Hello guys, good evening. Kamusta po kayong lahat? Welcome po ulit sa ating vlog. So, katapos ko lang guys mag-work. Pauwi pa lang tayo. Nag-close ako today ng store. Pero may kasama naman ako nag-close. Hindi ako alone. We finish at 5:30. Pero ginabi tayo kasi grabe ang lakas ng ulan. So, I tried to wait na matapos yung ulan. Pero ngayon lang siya natapos nung nakabili na ako ng umbrella. So, ayun. Anyway, ang topic natin today guys is we'll try to answer some comments. Ang daming nagko-comment sa atin at ang daming mga nagtatanong. Pero hindi naman natin masagot lahat, but we'll try to answer some comments. Pero maglakad muna tayo guys. Ako ay pauwi. May konting bahana dito. Ayan sa likod ko. Basag-basa ang paligid. Grabing ulan. Ayan, may mga tubig na dyan. At tingnan nyo guys, oh. Tayo ay tatawid. Ay! Huwag lang tayong mabasa at matilamsikan ang mga sasakyan ito. Tara! So, natawid lang talaga ako guys. Malapit na yung aming we're almost home na po. Malapit lang talaga. Konting exercise lang. At least may exercise kahit pa paano. Yan. At ang aking little boy ay naghihintay na sa akin. Hey! Ang hangin! Good evening. So, ayan, balik na nga po tayo sa topic na sinasabi ko na pag-uusapan natin today. So, today, let's answer some questions or some comments that we have in our previous videos. May mga kababayan po tayo na nagtatanong about parents visa, about tourist visa, if they're allowed to work here in Australia. Tapos, isa pa po ay ang wage, magkano daw po ang wage ng waitress dito. So, sasagutin po natin yan, pero paalala ko lang po sa lahat na ako po ay hindi visa consultant. At yung mga sinishare ko po, yung knowledge ko po dito about visa is just based on our experience. And of course, through research na rin para mabigyan kayo ng tamang sagot. Pero, there are visa consultants out there. So, if you wanna know more, like in detail about visa and stuffs, make sure to have really visa consultant or search deeper guys. And meron din po tayo mga kababayan na nagko-comment, they have more information and then they're helping you guys as well. So yeah, you can check their comments too. Thank you! So, our first topic, guys, ay about parents visa. Yan nga pala yung aking mom-in-law, okay? So, nandito ang mom-in-law ko and we processed her visa as well. Ayun nga, nakita nyo yung mom-in-law ko. Patunay lang yun guys, na nag-process talaga kami ng kanyang visa, okay? So, sagutin na po natin ang katanungan about the parents visa thingy. Yung gamit po niyang visa ngayon is subclass 870, which is the parent visa. So, may dalawang klase po yan. 3 years or 5 years. Yung sa mom-in-law ko, it's 5 years. So, yung 5 years, I think yung binayaran namin is more than 10,000. Pero hindi pa po kasama yung agent fee doon. So, depende kung magkano bayad nyo sa agent fee.
So, for more information, you may also check this one, guys. Importante po is you must have an approved parent sponsor before you can lodge this application for your parent visa. Tapos, you need to have a total income of more than $84,000. More than that is much better, actually. Tapos, yung pag-apply po nitong visa na to is it has to be offshore. Hindi po siya pwede dito sa loob ng Australia mag-apply. So, naalala ko yung mom-in-law ko, dati ay tourist visa 600 po yung hawak niya, but she had to go back to Korea para nga po maka-apply nung subclass 870 parent visa. At paalala lang po na ang pag-process po nito takes about 6 to 7 months. Pero hindi po namin alam, luckily yung mom-in-law ko 2 months lang po na-approve na po agad yung visa niya. So kapag mag-apply din po kayo for your mom or for your dad, for your parents, you never know, you might get lucky and then you'll get approved very fast. So yun po ang about sa parent visa. And another question from our kababayan is if he or she is allowed to work in Australia kapag naka-tourist visa daw po. So, ang sagot po natin dyan is bawal. Bawal po magtrabaho kapag naka-tourist visa ka. So, that is illegal. You are not allowed to work here in Australia if you are on tourist visa or if you are a tourist visa holder. So, another question is that one. So, ang kababayan po natin ay nagtatanong kung magkano daw po ang wage ng waitress dito sa Australia. So, depende po yan. If you are full-time or part-time, usually naglalaro po ang salary from $23 to $24 per hour naman po. So, kapag ikaw naman po ay casual, ang salary mo po or ang wage mo is about 28 to 30 or $31 per hour. Depende po yan sa experience mo at depende po yan sa company. So let's say you've been working as a waitress or in that field for like 5 years or 4 years, then they can offer you like $31 per hour or $32 per hour. Depende po yan kung gaano ka-busy po yung kitchen or yung restaurant or the bar. So yeah, always choose the higher salary na of course na ino-offer sa inyo ng inyong boss or your future boss. So yun lang po guys. Thank you so much po sa mga nagko-comments. At sa mga tumutulong din po, may mga kababayan po tayo na nagko-comment at tinutulungan yung mga nagtatanong. They also answer because of course they have more idea or information than me, pero thank you so much po. So if you guys like this video, please click like na din, at kapag hindi ka pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na din po para makagawa pa po tayo ng madaming videos. So thank you so much for your time, thank you so much for being here, and yun lang po. Bye bye, see you sa ating next vlog. Bye, good evening guys. Oh, it's just a dragon. Oh, The castle door. Oh, it's just a dragon. It's not a dinosaur? Dragon. A dragon. Where is George's dinosaur? Where did it go?